Ayaw namin na pagdating ng araw ng paghuhukom, hindi tatawagin ang pangalan nyo. Nangyari daw ang mga kaguluhan sa ating bansa dahil hindi pinakinggan ng mga kinaukulan sa ating pamahalaan ang tinig ng Iglesia ni Cristo. Unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Mahirap talaga yung hindi nakikinig, no? Senator Bato de la Rosa papatayin daw ang impeachment. Yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sino taong bayan na sabi nila. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka magboto sa impeachment o hindi ka magboto sa conviction. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. At ito rin ang kagustuhan ni Senador Robin Padilla. Hindi po ako abogado. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict. Kaya ako po ay sanay sa korte. Ako po ay laging humaharap sa korte. Lahat po ng mga proceeding ng korte na abutan ko na hanggang po sa pagkakakulong. Kailangan po siguro maipaintindi po natin sa lahat na due process. Pero isang malaking unos ang hindi nila inaasahan at pararating na laban kay BP Sara at hindi akalaing mangyari ito. Protesters gathered in front of the Senate building to urge the upper chamber to fulfill its constitutional mandate of trying the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Whether or not makakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. More schools have urged the Senate to proceed with the impeachment trial of Sara Duterte. Forthwith, he meant immediately. I have been very vocal that trial by the Senate shall forthwith proceed. Kung ang pinanumpaang sakdal o resolusyon sa impeachment ay iniharap, iyon ay dapat bumuo sa articles of impeachment at dapat isunod agad ang paglilitis ng Senado. Isipin mo ito, isang relihiyosong samahan na kilala sa disiplina at pagkakaisa na may halos 3 milyong kaanib at taglay na magdala ng solidong boto sa bawat eleksyon. Ngayon, sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at pangalawang Pangulo Sara Duterte, biglang naging sentro ng usapin ang Iglesia ni Cristong tatag ni Felix Manalo. Ngunit, ano ba ang totoo? Totoo bang panig ang Iglesia ni Cristo kay BP Sara at gustong tuldukan na ang impeachment nito? Ngunit, nagsalita na ang mga obispo. Halika, atin itong pag-uusapan. Nakakagulat ang matinding revelasyon. Kasi kinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At nanyayahan natin ating mga sukir taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang likes sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago lang kayo at pindutin ang button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat ng mga taga-subaybay? Acknowledge muna natin ngayon ang pumasok sa ating
comment section. May katanungan tayo dyan. Yes or no lang. Pero sa ngayon, nangunguna ang yes, no? Dito, makita natin. Ikumpara sa no. Ang katanungan dito, dapat bang ituloy ang paglitis kay VP Sara sa impeachment court? Okay. Sa ngayon, nangunguna ang yes. May 78%, no 22%. At kumusta? Sila si Sonia Gabayan, si Philip na Ugsid, Danilo Bermijo, sa General Santos, Arnie Cabasag, at sa lahat natin mga taga-subaybay, Rafi Cuevas, diyan sa General Santos City, at sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay. Tingnan natin sa ating Facebook, si Jobe Rivera, Susmaka Dugong kasi INC ni Manalo, si Will Aber Love Ili, at sa lahat natin mga kapatid Ilo, kay kapatid na Yusol, maraming salamat po sa suporta kay kapatid na Yusol, si Dionisio Cabisas, yes. So may katanungan tayo dyan. Pwedeng pindutin ninyo yes or no lang yan. No? So kung maalala ninyo, ang sabi ng INC, nangyari daw ang kaguluhan ngayon dahil hindi pinakinggan ang busis ng INC. Kung ano yon, maalala ninyo, meron silang isinagawang peace rally. Yung peace rally nila, wala daw halong politika, pero binanatan ni kahit ni Congressman Marcolita at sa ministro ni Felix Manalo, yung ilang mga politiko, at lalo na, klarong-klaro si Congressman ngayon, Laila de Lima, yung binanggit na di pa sumikat umano, laos na. No? At ang naturang rally, nag-ugat yon sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Nauna niyang sinabi na di siya sang-ayon na may isagawang impeachment para kay BP Sara. Kaya ang ANC ay nagsagawa ng rally para sa kapayapaan kaugnay diyan at walang halong politika daw. Ngayon, alam nyo, nagbago yon. May bagong inilabas si Pangulong Bongbong Marcos na ituloy ang impeachment laban sa Vice Presidente. Ang tanong, magbago kaya ang panindigan ng INC din? Dahil kung di magbago ang panindigan ng INC, manatili sila sa unang pahayag ng Presidente, ibig sabihin, meron lang silang gustong iligtas sa impeachment court. Di po ba? Okay. Pakinggan muna natin ang spokesperson ng INC nung na-interview siya kaugnay sa kaguluhan sa ating bansa. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Mahirap talaga yung hindi nakikinig, no? Pero dapat po maging specific tayo, di ba? Dahil baka hulaan nila kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Ayun. Again, Kuya Nelson, ano po? Sa inyo nang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience. No? Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man
matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Oho. Malamang po, maging ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po sentimiento. Kaya Edwin, ano po? Oh. Sila po na nakakakita sa atin. May kanya-kanya silang opinion po. Oho. Bako, mabuti po, nabanggit niyo po yan kay Edwin, ano ha? Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the cross. Natural na lang na pabor talaga sila sa dating Pangulong Presidente Duterte. Bakit? Kung maalala ninyo, ang kanilang tagapamahalang pangkalahatan na si Eduardo Manalo, Mr. Eduardo Manalo, ay itinuturo noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Naalala ko, bago niya ituro yon, sabi niya, yung mga OFW handa niyang ialay ang kanyang buhay sa demonyo para lang sa kapakanan ng mga OFW. Pagkatapos, ito tinuro ng dating presidente na spokesperson, ambasador ng mga OFW, ang kanilang pamahalang pangkalahatan sa INC, mga kapatid. No? At okay, tuloy natin. Of the matter po. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. So nasa batas ba natin ang halimbawa itong usaping impeachment process, trial, nasa batas. Kaya sa pressure ng taong bayan, napilitang manumpa kagabi ang Senate President. Ngayon, sa interview ni Pangulong Bongbong Marcos, ito. Well, this is really a function of the Senate right now. We leave it to them. It has moved already from the House. It has now been in the Senate for a few months. We're watching, of course, what the Senate President is doing to try to make it as a peaceful transition as possible from this point. Ang controversy po ngayon ay kung tatawag daw from 19th to 20th Congress. As a former Senator Judge, what are your thoughts on that controversy? At what is the controversy? It is very clear that because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators. Okay, kung ang unang rally ng INC ay nakabatay mismo sa pahayag ng presidente, na si Presidente Bongbong Marcos, mga kapatid. Ngayon, may bago siyang pahayag. Nagbabago ang kanyang pahayag. No? Kaugnay sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente, magbabago ba rin ang panindigan ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo? So, naglabas na din ng pahayag ang presidente ng CBCP na si Cardinal Pablo Virgilio David. At ito ang kanyang pahayag: we appeal to all senators, especially to those in leadership, to allow the constitutional process to proceed without obstruction. If there is nothing to hide, there is nothing to fear. Yon ang pahayag ni Cardinal David. Kung maalala ninyo, mga kapatid, pag ang simbahang Katoliko ay
makilahok sa usapang may kaugnayan sa politika. Daming mga kahit anti-katoliko at mga katoliko magsasabing separation of church and state. Pero, pag INC na, abay, wala na silang reaksyon kaugnay diyan. Ang INC, Iglesia ni Cristo, meron silang mga mahigit 3 milyon na kaanib. At ito talaga ang kanilang layunin na mas dumami pa gamit yung mga aklat katoliko na pinagchap-chap nila. At kung maalala ninyo, di ba, kahit si General Nicolas Torre III ay nguntik nang makontrol ayon sa pahayag mismo ni General Marbel, pero di nagpatinag. Okay. So, balikan muna natin. Ayaw namin na pagdating ng araw ng paghuhukom, hindi tatawagin ang pangalan nyo. Nangyari daw ang mga kaguluhan sa ating bansa dahil hindi pinakinggan ng mga kinaukulan sa ating pamahalaan ang tinig ng Iglesia ni Cristo. Unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyayari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Mahirap talaga yung hindi nakikinig, no? Senator Bato de la Rosa papatayin daw ang impeachment. Yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sabi nila. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka magboto sa impeachment o hindi ka magboto sa conviction. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. At ito rin ang kagustuhan ni Senador Robin Padilla. Hindi po ako abogado. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict. Kaya ako po ay sanay sa korte. Ako po ay laging humaharap sa korte. Lahat po ng mga proceeding ng korte na abutan ko na hanggang po sa pakakakulong. Kailangan po siguro maipaintindi po natin sa lahat na due process. Pero isang malaking unos ang hindi nila inaasahan at pararating na laban kay VP Sara at hindi akalaing mangyari ito. Protesters gathered in front of the Senate building to urge the upper chamber to fulfill its constitutional mandate of trying the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Whether or not makakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. More schools have urged the Senate to proceed with the impeachment trial of Sara Duterte. Forthwith, he meant immediately. I have been very vocal that trial by the Senate shall forthwith proceed. Kung ang pinanumpaang sakdal o resolusyon sa impeachment ay iniharap, iyon ay dapat bumuo sa articles of impeachment at dapat isunod agad ang paglilitis ng Senado. Isipin mo ito, isang relihiyosong samahan na kilala sa disiplina at pagkakaisa na may halos 3 milyong kaanib at taglay na magdala ng solidong boto sa bawat eleksyon. Ngayon, sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at pangalawang Pangulo Sara Duterte, biglang naging sentro ng usapin ang Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo. Ngunit, ano ba ang totoo?
Totoo bang panig ang Iglesia ni Cristo kay BP Sara at gustong tuldukan na ang impeachment nito? Ngunit, nagsalita na ang mga obispo. Halika, atin itong pag-uusapan. Nakakagulat ang matinding revelasyon. Okay, so naunang sinabi mismo ng CBCP President at sa kaniyang pahayag na inilabas, mga kapatid, na we appeal to all senators, especially to those in leadership, to allow the constitutional process to proceed without obstruction. If there is nothing to hide, there is nothing to fear. Yun. Kung walang tinatago, wala din umanong katatakutan. At una, ang sa INC, Iglesia ni Cristo, na itinatag ni Felix Manalo, no, na numero unong o umaatake at tumtuligsa sa pananampalatayang Katoliko, mga kapatid. Bakit ba, no, na Katoliko ang kanilang atake? Di pa tayo magpatuloy. Ngayon pala ay anniversary sa kamatayan ni Father Richmond Nilo sa Diocese of Cabanatuan. No? Kung maalala ninyo, meron sanang naka-schedule na debate si Father Richmond Nilo. Naka-assign kasi siya sa bayan na majority ay INC ang mga kaanib. So, ayon sa pagtatanong namin, dahil nagpunta kami doon nung matapos na nailibing si Father Nilo, bakit nagsagawa siya ng pagpapahayag sa publiko? Di po ba tinatalakay niya, pati na yung kaso pa ni Felix Manalo, binanggit pa niya. Bakit? Dahil habang nagmimisa daw si Father Nilo, may mga kaanib sa INC pumasok sa simbahan at namimigay ng pulyeto. At dahil diyan, so napasiyahan ni Father Nilo na magsagawa ng pagpapahayag sa publiko, iniimbita yung mga ministro at iba pang mga protestante para magtanong. Doon nagsimula ang hamunan sa public debate. At may video kami sa preparation, baka mamaya isali natin iyan, mga kapatid, ipakita natin iyan, no? Okay? Sandali muna. Si Anacinto Flores, tandaan ninyo, mga kapatid, may tunay na Diyos nga nakatingin sa atin. At tiyak hindi magwawagi ang diablo at mga kampo ng diablo. At tandaan mo, bato at rubin, magkahalo ang liwanag. Magkahalo ba ang liwanag at dilim? Okay. Tuloy natin, mga kapatid. Bakit maraming mga mahikayat sa INC? No? Una, sila ay nakilala sa disiplina at pagkakaisa sa pagboto. At makita nyo na, napakaganda ang kanilang mga templo, ang kanilang mga kasuotan, at pag magsimba, iba ang babae at iba ang lalaki. Kaya, maraming nahikayat na aanib sa kanila. At ang pagsimba, yung pagsamba nila, yun ay pagsamba batay mismo sa kanilang kagustuhan. Pero tayong mga Katoliko na tunay na Iglesiyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo,
ang ating pagsamba ay hindi batay sa ating kagustuhan, kundi batay sa kagustuhan ng Diyos mismo. Ngayon, ano ang paraan ng kahit sa mga miyembro na makahikayat sila sa mga kaanib, lalo na sa Katoliko, para iyayakap sa Iglesia ng Tatag ni Felix Manalo. Pakinggan natin itong pahayag ni Miss Michelle na kinuha din niya ang video sa Munting Kaalaman. Okay. Tinayo ng ating Panginoong Jesucristo, Iglesia Katolika Apostolika Romana ba o Iglesia ni Cristo? Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Yan. Iglesia ni Cristo ba ang itinatag o Iglesia Katolika? Bakit di daw pa sasagutin ang aklat? At ang aklat na iyon talaga ang taktika ng mga ministro at ganun din nahawa na yung mga kaanib yung pag-chop-chop sa mga aklat. Dahil ang ginagamit nilang aklat dito yung papal encyclical. Ito po, isa sa mga ginagamit ng mga ministro dahil ang makabasa at sa mga miyembro, the Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and eternal salvation. So, yun ang binasa nila. No? Dahil may mabasa lang na Church of Christ, abay, inaangkin na nila na sila na yan. Pero may karugtong. Ito ang iniwasan nila. No? It consists in the belief that the true Church of Christ, which composed of the Roman Catholic, is spread over the whole world. So, napansin niyo mga kapatid, yung taktika nila, una, name game ang taktika nila. At yung name game na taktika nila, mga kapatid, ay ginagamit nila ang aklat Katoliko at lumilitaw na nagiging squatter sila sa pangalang Church of Christ. Ituloy natin. INC ito at mga kaanib ng INC. Pinamagatang The Papal Encyclicals. Okay, ito po yung debate nila, pero ang dinibati po na nagpapakilala nga debater ng Iglesia Katolika ay yung pagkakamali ng pagsusulat ng Iglesia ni Kristong letra lang. Yun. Una, si Miss Michelle, kung maalala ninyo, sabi niya, ito ang debate nila. Ang tinutukoy niyang nagpakilalang debatista ng Iglesia Katolika. Ako. Una, lilinawin natin, hindi debate yan. Nagkasagutan lang dahil sa pag-chop-chop sa mga aklat Katoliko. Diba? Okay. Tuloy natin mga kapatid. Ang pahayag. Ng debate mo po, sir. Ano ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? O eto, panoorin natin siya. Ano nga ba ang pangalan ng Iglesia itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Iglesia Katolika Apostolika Romana ba o Iglesia ni Cristo? Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Pinamagatang The Papal Encyclicals. Ito po ay aklat Katoliko. Meron po itong... Again, hindi po ba tama naman po mga kaibigan, mga kababayan, na kung ang mga naninira po at nakikipagdebate ng wala sa lugar po sa Iglesia ni Cristo ay, ano tawag po, ano po ba nun? Na-blank po ako. Okay, ibig ko Naghang si Michelle. po sabihin, hindi po ba maganda naman na mismong mga Bible po ng sa Catholic po o sa lahat man po ng mga Bible na hindi po pagmamay-ari ng amin pong Iglesia ni Cristo o sa amin pong Una, yung sinabing hindi pinag-aari ng Iglesia ni Cristo, wala naman talagang sariling Biblia ang Iglesia ni Cristo. Ito ang pahayag ng ministro ninyo. Laro iling sa Biblia. Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia ni Cristo. Balik natin. Tayong sa
Sariling salin ng Biblia. Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon nga mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Di lalo namang hindi nila tatanggapin kapag yan ay salin ng Iglesia ni Cristo. Tikalawa, hindi naman po komo ang isang relihiyon tulad ng Iglesia Katolika. Hindi naman komo ang isang relihiyon, mayroong sinaling Biblia, gaano mang karami yan, hindi katibayan yan na yan ay totoo o tunay na relihiyon. Imagine, ang argumentong ito mga kapatid, wala silang salin na Biblia. At dahil wala silang salin na Biblia, ang Katoliko ang nagsalin ng Biblia, di daw umano batayan na dahil Katoliko ang nagsalin, ang Katoliko na ang totoo. Ha? Di ba? Nakakatawa ang argumentong ito. Sila na walang salin na nakibasa, sila ang nagiging totoo. Ibig sabihin, yung nangungopya ang tama. Yung kinukopyahan nila, mali. At yung argumento kasi nila na di dapat paniwalaan ang simbahang Katoliko, lalo na ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church, dahil iniklara lang yan ng konsilyo ng simbahang Katoliko. Di po ba? Narinig ninyo? Wala silang sariling salin ng Biblia. Anong punto dito? Ang Biblia mismo, produkto sa otoridad ng simbahang Katoliko batay sa deklarasyon mismo sa iba't ibang konsilyo at Santo Papa. Bakit tinanggap nila ang Biblia? Nasa pasugo mismo ng INC yan, mga kapatid. Pasugo Magazine, Hunyo 1951, page 27. Ang Konsilyo ng Trento noong 1546 ay nagpapahayag na ang lahat na aklat ng matanda at bagong tipan na nasa Bibliang Katoliko ay mga banal at naaayon sa batas. Kailan idiniklara ng simbahang Katoliko sa pamamagitan ng Konsilyo ng Trento sa taong 1546. Ngayon, ang tanong, dahil 1546, idiniklara na ang matanda at bagong tipan ay na nasa Bibliang Katoliko ay mga banal at naayon sa batas ng simbahan. Tanong, ibig po ba sabihin, doon lang nagsimula ang pagiging banal sa deklarasyon? Hindi. Nang idineklara ng simbahan, nauna ng banal ang naturang aklat. Idineklara lang ang mabagong katotohanan. Yun mga kapatid. Tuloy natin. Dahil meron pang sa kanilang Pasugo Magazine mismo nakasulat, eto, balikan natin. Sa Hunyo 1951, page 27. Ang batas ng Iglesia Katolika ay mataimtim at maingat na sinasayasat at tinitiyak ng konselyo ay siya ring nasa mga talaan ng mga banal na aklat na inihayag ng mga konselyo ng Florencia noong 1441. Cartago noong taong 397. Hippo noong taong 393, Laodicea noong taong 363, at ng mga Papa Inocencio noong taong 401, Hormidas noong taong 514-523, Gelasios noong taong 492-496, at ng Papa Damaso noong taong 360. See? Na rinig ninyo, wala silang sariling Biblia. Pagkatapos, asan sila nakabatay ng Biblia? Sa simbahang Katoliko na Biblia na iyon ay produkto ng konsilyo, deklarasyon ng simbahan. Okay, tuloy natin mga kapatid. Samahan ng Iglesia ni Cristo, kung may sarili pa po kaming Bible, adi mas lalo na pong nagagalit ang mga taong gusto pong manira sa amin. Ang gusto lamang po namin ay maakay po ang mga kababayan at mga So, kung meron daw umano silang sariling Bible, mas lalo nang nagagalit ang mga taong naninira sa kanila. Una, yun ang mahirap talaga na
saradong-saradong ang isipan kahit sa mga miyembro. Kung sasagutin yung matagal na nilang tuligsa, atake sa pananampalataya ng simbahang Katoliko, mga kapatid. No? Kung sasagutin, para sa kanila, ito'y paninira. Pero, sa matagal ng panahon, grabe ang ginawang paninira at tera ng tera sa pananampalatayang Katoliko. Kaya, sinagot natin. Tuloy natin. Kaibigan natin na kung magugustuhan lamang po at kayo naman po ang makakaramdam at makakapagsaliksik kung mabuti ba, again, kung mabuti ba, kung magugustuhan nyo ba o hindi. Wala pong namimilit na pumasok sa Iglesia ni Cristo. Okay? Okay. So, wala umanong namimilit na papasok sa Iglesia ni Cristo. Naalala ko, Miss Michelle, no? Yung sa bayan ng Lupisaina, tinatawagan kami ng pare dahil ng patulong yung mga parokyano kasi sa isang parokya ay inimbita sa INC na magsamba. So ilang sila doon nag-attend sa pagsamba dahil inimbita sila. Ngayon, mikuta siguro, di na sila nagbalik, abay, di ba yan pagpipilit na sabi nilang kung di sila magbalik, ay sasampahan daw sila ng kaso. Kaya lumapit kay Father Rodinas. At si Father Rodinas naman nagkontak sa akin. Ang isa sa mga kaanib ng INC na PNP sa Lupisaina, isang INC. Kaya natakot talaga yung ilang mga lumapit kay Father Rodinas na nagpatulong dahil sampahan daw umano sila ng kaso pag di sila magbalik sa pagsamba. Iyon ang pangyayari, ha? Ngayon, anong ginawa ni Father Rodinas? Dahil di ako makapunta, malayo kasi yon. Dinala niya ang problema sa mayor. Yon, ang mayor ang nagtulong at na okay na ngayon. Okay, tuloy natin. Kung kami po ay may sarili pang Bible, baka po wala nang may debating mabuti at maayos lalo itong ayoko po talaga magsalita ng hindi maganda pero wala pong kwenta makapagdebate. So, walang kwenta makipagdebate daw ako. Sabi nila, bakit? Dahil na-booking na ang karamihan. No? Pag ma-booking, iyon. Walang kwenta na umano. Pero, kung tingnan natin, dapat talaga ihayag ang katotohanan dahil yung inaniban nyo na Iglesia ni Cristo, ang katotohanan ay nagtatago lamang sa pangalang Iglesia ni Cristo, ngunit tatag ni Felix Manalo. Kung tingnan natin ang Pasugo Magazine na ang may akda ay si Bida Abulok, sabi niya, now, the problem of many people is the Church of Christ, Iglesia ni Cristo in Filipino vernacular, which emerged in the Philippine government on July 27, 1914. These people believe that the founder of this church was our late Brother Y. Manalo. So, they call it Church of Manalo or Iglesia ni Manalo. Nasa aklat ninyo yan dahil yun naman talaga ang nagtatag sa INC, si Felix Manalo noong 1914 punta Santa Ana, Manila, mga kapatid. At kung tingnan natin ang kasaysayan, no? Sila mismo ang nagpapatunay kung sino ang tunay na Iglesia ni Cristo. Kaya buksan ninyo ang inyong isipan. Balik natin. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong.
at ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. O, yun. So, malinaw yan mga kapatid na mismo pala ang aral nila, ang Iglesia Katolika sa pasimula, ito ang Iglesia Katolika, ito ang Iglesia ni Cristo. Kaya, sa mga nagsubaybay sa atin, alin ang pipiliin ninyo? Yung nangungopia lang, na tatag lang ng tao dito sa Pilipinas, o yung tunay na Iglesia ni Cristo? Ituloy natin. Michiel Obstat, John A. Goodwine, Censor Librorum, meron din siyang imprimatur, itong si Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Kapag ka po ang isang libro, merong Michiel Obstat, Censor Librorum, imprimatur, nangangahulugan na ang lalaman po ng aklat na ito ay hindi inututulan ng simbahang Katolika maging ng kanilang Santo Papa. Pinayagan ng simbahang Katolika. Natural. Sa aming aklat yan. Kaya kung may kunting common sense, di ba? Pag binanggit ang Iglesia ni Cristo sa aming aklat, ibig po ba sabihin, pinatunayan na ng paring Katoliko ang Iglesia ni Cristo ang tatag ni Felix Manalo? Kunti namang common sense, di po ba? Okay. Na maipalabas at maipabasa at hindi sila tumututol na alinman sa nilalaman nito, nagsasabi talaga ng totoo. Hindi sila tutol doon. Talagang sumasang-ayon sila na kung ano yung nakalagay dito, pwedeng gamitin. Ate Helen, shout out sa inyong po lahat. Sa palatayanan ninyo man. Lalo na, syempre, doon nasa simbahan. Di po ba? Tungkol sa iglesia itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ano kaya yung iglesia, pangalan ng iglesia na yun, na kung saan ay itinayo nga ng ating Panginoong Hesukristo? Dito po sa page 153, babasahin ko na sa inyo, ganito po ang sinasabi. That is to say, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ay itinatag alang-alang sa mga kaluluwa at walang hanggang kaligtasan. Bakit ba nagtayo ang ating Panginoon Hesukristo ng Iglesia? Hindi ba para sa kaligtasan ng mga tao? Sa kapakanan ng kaluluwa? Yun ang modus ng mga INC. Bakit naging modus? Dahil pinag-chap-chap, no? Na ang mabasa sa naturang aklat, no? Na Church of Christ ay tumutukoy sa simbahang Katoliko. It consists in the belief that the true Church of Christ, of Jesus Christ, is composed of the Roman Catholic, is spread over the whole world. Yun ang nakasulat. Kaya, ilang bisis natin inulit-ulit na ang pahayag mismo ng mga ministro. Anong sabi ng mga ministro? Na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang unang Iglesia ni Cristo. Kapatid, makabasa lang ng aklat Katoliko na nakasulat ang Okay. Bakit mo po sinasabing modus? Nagpapaliwanag lang naman po ang kapatid natin o ka-brother natin. Dahil naging modus, pinutol, pinag-chap-chap ang naturang aklat at iniwasan itong pahayag na it consists in the belief that the true Church of Jesus Christ is composed of the Roman Catholic, is spread over the whole world. Ito ang iniwasan. Pinag-chap-chap. At yun talaga ang taktika na ginagamit ng mga INC at kahit sa mga kaanib, mga kapatid tulad nito. No? Kaya dapat mag-ingat. Ng
mismong binabasa po sa loob ng Iglesia ni Cristo ay galing po sa mga Bible ng Katoliko. Una, yung binasa, hindi yun Bible. Ang binasa, aklat katoliko na ang pamagat, Papal Encyclical. So, Papal Encyclical, hindi yan Bible. No. Kung ayaw mo pong mapahamak ang mga kaluluwa ng ating mga kapatid na sinasabi mong Iglesia Katolika, bakit po gusto mong bulagin ang kanilang paniniwala? Sino ba ang gustong magbulag sa paniniwala, mga kapatid, na pinagchap-chap ang mga aklat katoliko? Di po ba? Kayo lang mismo. At di tayo magtaka dahil natutunan nila yan sa mga ministro na nangaral sa kanila. Kaya, kung paulit-ulit ang kanilang taktika na ganyan, na mga aklat katoliko ay pinagchap-chap, pinagputol-putol, at ini-squat para angkinin na sila ang pinatunayan ng otoridad katoliko. So, yon. Kailangan talagang i-reveal natin ang katotohanan. Hindi mo po sila hayaang madinig yung paliwanag ng ating kapwa. Ayaw po mapanood. Now, I know na po kung bakit ayaw mapanood ng tigapamahalang, kung totoo man po yung sinasabi mo, kung bakit ayaw po mapanood ng aming tigapamahalang pangkalahatan, ang iyong channel, sorry to say po brother, wala pong kwenta. Okay? Kasi ako man po, kahit kaanib ako sa Iglesia ni Cristo, kung nakita ko maganda ang pakikipag-agrumento mo, sasaluduhan po kita at papalakpakan. Kaso napaka-nonsense po ng iyong sagot Wala doon sa tamang agrumento. Kung hindi, tinira mo yung iyong kadebate doon sa punto na nagkamali sa isinulat sa pasugo ng Iglesia ni Cristo na dapat... Una, ba't pumunta na naman siya sa pasugo na ang aklat diyan na ginagamit ay aklat katoliko? Sino ba ang nawala na sa iskina ngayon? na Kristo ay naging Krisbo? Yung Krisbo. Ito kasi, nasa pasugo nila yan. Pero ang problema ay pinasinungalingan ng membro ni Manalo. Ginamit ko pa dito sa kanilang pasugo. Baka sabihin na naman niya na dinagdagan. How about itong nakasulat sa pasugo ninyo na ang may akda ay si kapatid na Leopoldo Aguilar. Basahin mo ito. Ang Iglesia ni Crisbo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Baka sasabihin naman niya na ang Iglesia ni Crisbo, dagdag ko naman sa kanilang sariling pasugo ito. Saan mabasa kaya sa Biblia ang Iglesia ni Crisbo? Itong sulat naman ni Leopoldo Aguilar, Ministro Leopoldo Aguilar, na sinasabi ang Iglesia ni Crisbo. Okay ka ba dito sa ngayon ka rito, bro? Iglesia ni Crisbo? Ano bro? Iglesia ni Crisbo. Yan ang nakalagay, bro. Iglesia ni Crisbo. So, bro, putol-putol ka sa akin Palinaw nga ulit. Paulit na lang. Ito sinasabi ba na sunulat ni Ministro Leopoldo Aguilar, ang Iglesia ni Crisbo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Ang tanong mo dito, Brother Wendell? Ang tanong ko dito, bakit Iglesia ni Crisbo ang pangalan ninyo? Bakit daw Iglesia ni Crisbo ang pangalan dito? Alam mo bro, wala namang iglesia ni Crisbo. Unang-una, wala raw, Brother Wendell. Paki-close up, Brother Wendell, para natin makita. Klarong-klaro, pasugo nila yan. Hindi yan kotisyon. Wala namang iglesia ni Crisbo Wala namang. Leopoldo, wait lang. Wala pang iglesia ni Crisbo. Pakatang lang yan. Eto na nga. Ikaw, puro ka reasoning Ayan, nakikita sa screen ngayon, ang Iglesia ni Crisbo. Yan, ang Iglesia ni Crisbo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Yung Iglesia ni Crisbo na yan, sino yan?
Yan ba pangalan nyo? Hindi, faking reference lang yan. Kahit ako kaya ang gumawa ng faking reference eh. Faking reference, pasugo ito. Pasugo nila yan. Kahit ba pasugo nila, pasinungalingan nila? Kaya akong gumawa ng faking O, sige reference. nga. Papaktiboy ko na. Kahit sabihin ko, aklat katoliko to. Reference ng katoliko. yung original bro dyan, Wala bro. na, wala na. Okay, so picking reference daw. Imagine, di pa na siguro nila, di pa natingnan nila ang kanilang kopya, di pa na research nila ang kanilang kopya, picking reference na. Pero anong punto dito? Si Miss Michelle, itong Iglesia ni Chris Vu, nagkamali lang daw ang pagkasulat. Oh. So kung nagkamali, sino sa inyo ang totoo? May tunay na Pasugo Magazine na ang nakasulat Iglesia ni Chris Vu pagkatapos nagkamali lang? O yung isa na kaanib ng Iglesia ni Chris Vu na hindi daw tunay, gawa-gawang referensya lang. Balikan natin si Michelle. Sa punto na nagkamali sa isinulat sa pasugo ng Iglesia ni Cristo na dapat na Kristo ay naging Krisbo? Hanapin mo kung nakasulat ba ang Krisbo sa Bible. Natural, wala po. Dahil nga yung sumulat na sinasabi mong si Calio Pardo, Si Leopardo daw. Hindi si Leopardo, iba yung Leopardo. Ang nakasulat diyan ay si Leopoldo. Ay, balik natin Leopardo daw. Tanong ko lang kay Bro Talibong. Binanggit niya kasi yung silanganan. Tanong ko lang, saan napapaloob ang Pilipinas? Sa silangan o sa Western? Hindi, ang tanong ko bro, yung bang Pilipinas, saan ba bahagi nito? Sandali. Itong iglesia ni Crisbo, dahil ang sabi niya, si Leopold, iglesia ni Crisbo. Balik natin, iglesia ni Crisbo. Ginamit ko pa dito sa kanilang pasugo. Baka sabihin na naman niya na dinagdagan. How about itong nakasulat sa pasugo ninyo na ang may akda ay si kapatid na Leopoldo Aguilar. Basahin mo ito. Ang iglesia ni Crisbo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. So, malinaw na ang may akda ay si Leopoldo Aguilar. Pero ang binanggit dito ng isang kaanib ng Iglesia ni Cristo. Tapos hahanapin mo kung nakasulat ba ang Crisbo sa Bible. Natural, wala po. Dahil nga yung sumulat na sinasabi mong si Calio Pardo ay nagkamali ng isang letra na sa hanep na T ay naging V. So, yun. Si Leopardo daw umano ang sumulat sa naturang aklat, pasugo na nagkamali. So, una, kung nagkamali siya sa pagsulat, pwede naman yan na may kasunod na erratum, di ba? Pero wala silang erratum. Pangalawa, ang problema, pag magkamali talaga sa pagpasok sa iglesia, na inaakala lang na iyon ay iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ngunit, kung tignan natin ang pahayag ng mga ministro, na dapat buksan at bukas ang isipan ng karamihan, lalo na sa mga naghahanap sa katotohanan. Bakit ba ginamit nila ang mga aklat Katoliko, iba't ibang mga aklat Katoliko, including Fundamentals of Catholic Dogma, na may nabasa na Iglesia ni Cristo o Church of Christ? Dahil ang tinutukoy yan ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. At sila mismo ang nagpapatunay na mula pa noon, ang unang Iglesia ni Cristo ay ang simbahang Katoliko. Balikan natin siya. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong.
At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Malinaw na ang Iglesia Katolika talagang sa pasimula, yon ang Iglesia ni Kristo. Kaya, alin ang pipiliin mo na siguradong magdala sa kaligtasan? Yung ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo o yung nag-i-squat lang ng pangalan pero tatag naman ng tao? Nasa inyo ang desisyon. Sana mabuksan ninyo ang inyong isipan at yayakapin ninyo ang tunay na simbahan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.